Maraming salamat, JC. Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Sa basketball, kumpleto na ang pagkakagrupo ng 16 na teams na magpapartisipa sa FIBA Asia Men's Championship sa Agosto. At dahil tayo ang mag-host ng 11-day tournament, binigyan tayo ng pagkakataon ng FIBA Asia na malagay sa mas magaang na grupo. Alamin natin kung sino-sino ang mga makakatapat ng Gilas Pilipinas sa group stage ng FIBA Asia Men's Championship sa report ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Nakumpleto na ang apat na grupo ng gaganaping FIBA Asia Championship Tournament na i-host ng bansa sa Agosto. Sa ginawang official draw kanina sa Manila Hotel, pinili ng Pilipinas ang Group A kung saan makakasama ng Gilas Squad ang Chinese Taipei, Jordan at Saudi Arabia. Bago ang Pilipinas ay 12 teams muna ang binunot at naipwesto sa apat na grupo. Nabunot para sa Group B ang Japan, Qatar, Lebanon at Hong Kong. Sa Group C ay nagsama ang tatlong bigating teams na China, Iran at Korea. Ikaapat ang isang Southeast Asian team na idedetermina pa sa isang qualifier. Sa Group D naman ay isa pang Southeast Asian team, Kazakhstan, India at Bahrain. Ayon naman kay Gilas Assistant Coach Norman Black, pinili nila ang Group A dahil tingin nila ay mas may chance silang magtapos sa top 2 matapos ang first 2 rounds ng tournament. That's basically it. We decided Group A because we felt that would give us the best chance of making it and having a favorable matchup in the quarterfinals. But at the same time, now the pressure is on us to go out and perform. You can have all the groupings in the world, but in the end, you have to go out and win games. So teams that we think we might be able to beat, we're going to have to go out and beat. That's the bottom line right now. So si Gilas coach Chot Reyes ay nasa Lithuania, ngunit nagawa niyang masundan ang proseso at maibigay ang desisyon sa pamamagitan ng telepono. Ang FIBA Asia Championship ay gaganapin August 1 to 11 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Para sa Good Morning Boss, Dennis Principe, PTV Sports. Sa football, nagsasagawa na ng investigasyon ang Hong Kong Football Association hinggil sa insidente ng pambabastos di umano sa mga Filipino players. Sa ginanap na friendly match ng Philippine Azkals at Hong Kong noong Martes ng gabi, hindi may kakaila na dumanas ng matinding pangungutya ang ating delegasyon mula sa home crowd. Base sa ulat, umpisa pa lamang ay pinagbubuna ng mga fans ang national anthem ng Pilipinas. Nasundan pa ito ng pagtawag di umano ng slave sa mga Filipino fans. Habang ang ilan naman ay naglabas ng streamers na may nakasulat na Lest We Forget August 23, 2010. Isa itong pagpapaalala sa malagim na sinapit ng mga Hong Kong tourists sa isang hostage-taking incident sa Maynila noong 2010. At higit sa lahat, pinagbabato pa ng mga bote ng mineral water at kung ano-ano pang bagay ang mga Pinoy booters. Sa ngayon ay malumanay pang sinabi ng Philippine Football Federation, hintayin muna nila ang report ng Hong Kong organizers bago gumawa ng nararapat na hakbang. Pero hindi isinasantabi ng PFF ang posibilidad na magsampa ng reklamo sa World Governing Body ng FIFA kapag napatunayang inalpusta ng mga Hong Kong fans ang ating mga kababayan. Sa boxing, malaki ang posibilidad na maikasan ng Top Rank Promotions ang rematch ni Pinoy 4 Division World Champion Nonito Donaire Jr. at Victor Chinyan ng Australia. Ito'y dahil mismong si Darchinian ang nagpahayag kamakailan na gusto niyang maipaghiganti ang nalasap na 5th round technical knockout loss sa kamay ni Donaire noong July 2007. Ayon kay Top Rank Big Boss Bob Arum, hindi sila titigil hanggat hindi na isasakutuparan ang ikalawang engkwentro ni Donaire at Darchinian at ang plano nila ay itakda ang laban sa buwan ng Oktubre o Nobyembre. Wala ring nakikitang problema ang mga boxing observers sa rematch ni Donaire at Darchinian dahil parehong hawak ng top rank ang dalawang ring gladiators. Ang 30-year-old na si Donaire ay galing sa masaklap na unanimous decision loss kontra Cuban rival Guillermo Rigondo noong Desyembre, habang si Darchinian naman ay sariwa mula sa 4th round stoppage win kontra Javier Gallo ng Mexico noong isang buwan. Po ang matampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ann Salubon para sa Good Morning Boss.